Eto na, papasukin na natin. Ayan, hello! Hello! Hello po. Hoy! Jordan to, hello. Hello, B! Ka-Vibes, anong pangalan mo? Ako po si Sayed. Ano, pangalan mo? Sayed po. Sayed. Okay, si Sayed. Sayed, taga saan ka? Ilang taong ka na? Taga Batangas po. I'm 31 years old po. Taga Batangas. Isang Batanggenyo, 31 years old. O, Sayed! Mula sa Batangas. Ba't napatawag ka kay Tito Kiko mo? Ano po kasi, may gusto po ako. Nagkagusto po ako sa best friend ko. Kaso Oh! yung... Sige, tuloy mo. kaso, sabi ng best friend ko po is, once na pinorso ko daw po siya is FO na daw po kami. Pag sinabi pong FO ay friendship over. Oh, alam ko. Ako po, ano po sana ang pwede kong gawin? Okay. Ang gusto mo malaman, kapag pinurso mo yung nararamdaman mo sa best friend mo, ay, gusto mo malaman kung ano dapat mong gawin, na kung ipupurso mo yung nararamdaman mo sa best friend mo, mag-FO kayo, tama ba? Pagkakaintindi ko? Yes po. Yun po kasi yung sabi niya sa akin. So ako po ay naguguluhan. Pero Sayed, tama ba Sayed, no? Yes po. Sayed, ito bang best friend mo, gaano na kayo katagal mag-best friend? Since 2012 po. Ay, tagal na. Yes po. Teka lang, ano ba nakita mo dito sa best friend mo? Bakit nagustuhan mo siya at gusto mong maging more than friends kayo? Ano po siya bukod po sa mabait, she knows everything about me and I know everything about her. So sa tagal na rin namin English magkasama palagi and alam ko naman po yung mga nangyari sa kanya lately. Sabi ko parang I think it's enough siguro na mas okay siguro na magkagusto ako sa babaeng alam niya kung anong klaseng tao ako kasi mas alam niya kung paano niya ako kontrolin at paano niya ako ayusin, idaan sa tamang direksyon. So yun po yung isa sa mga nagustuhan ko. And knowing her for a long time, I really think na mas gusto ko siya. Siya yung pinaka-ideal woman ko. Okay. Pero Sayed, tanong ko lang din, tanong din lang din ng Tito Kiko mo, nagka-girlfriend ka na ba? Hindi pa po eh. Patay! Sige, didiretsahin na kita. Yun na, okay ka na sa kwento mo, Sayed? Okay na po ako eh. Kasi matagal na rin po kaming magkakilala. Since high school pa lang po. High school, college, until na mag-work kami. Until na mag-best friend po kami. So, Best friend, ha? yes po. Yes po. Handa ka na ba? Handa na po. Handa ka na ba masira buhay mo? Heto na, Hindi Sayed! pa po. Heto na! Ang masasabi ng Tito Kiko mo. Dramatic music. Alam mo, Sayed, base sa kwento mo kasi, unang bitaw ng tanong, mabigat na kagad ang tanong ko, dapat maging tapat ka lang din sa sagot mo sa akin, ha, Sayed, ha? Sayed. Opo. Makinig ka maiging, hindi, tapong ko to. Sayed, gusto mo siya, di ba? Yes po. Pero ang tanong, gusto ka rin ba? Nag-open up po ako sa kanya one time. Actually, 2 beses na. Tinignan ko kung magbabago yung sagot niya. Sa unang open up ko, sabi niya, ayaw niya kasi ayaw niya magbago yung Friendship samahan niyo? naming dalawa. Oo. Yung friendship namin for a long time. So, nag-no siya. The second time na nagsabi ako sa kanya, the moment na i-pursue niya ulit ako, baka mag-FO kami. So ako, natakot ako dun sa part na yun kasi matagal ko na siyang kaibigan and siya yung parang pinanguhugutan ko ng lakas for a long time. Until now, sa kanya ako nagkukwento ng mga sama ng loob ko. And ang kinakatakot ko talaga if umabot sa point na mag-FO kami. So ako, naguguluhan din ako sa nararamdaman ko. Is it okay na i-pursue ko ba siya or ano lang, are we okay na ganito na lang kami for a very long time po? Ganito, Sayed, ano? Una mo na sasabihin sa'yo ng tito mo, okay ba sa'yo na gusto mo pero hindi ka gusto? Sagot. Sagot! Hindi, syempre. Ayun, Hindi po. Hindi po. Yun na yun. Hindi ka papayag na gusto mo pero hindi ka gusto. Pangalawa,
Wala ka pa kasi sigurong ibang nakikitang babae. Wala kang iba pang nakikitang putahe. Kaya yung nakikita mo sa harap mo, yun lang yung convenience sa'yo, di ba? Nakapag-try ka na ba na mag-explore pa? Alam mo ba, Sayed, na ang karagatan ay malawak ang karagatan, maraming isda dyan. Na-try mo na ba? Na-try ko na po. Ay, na-try mo na ba? Yes, na-try ko na po, sa totoo lang po. Na-try ko na rin po mag-dating app, na-try ko na rin po makipag-meet up. Ano na pala Hindi mo? hindi ko lang na-feel yung genuine na pag-ibig sa mga ganong klase scenario. Based on my experience, sabi ko, trinay ko naman na maghanap mag-explore sa iba, pero hindi ko mahanap yung genuinity na pag-ibig. Alam mo, Sayed, parang parang nakikita ko sa'yo yung kakilala ko. Oo, yung kakilala ko. Parang din, ganyan din sa sitwasyon mo na genuine naman talaga yung pagmamahal o yung nararamdaman niya para do sa girl. Ang problema kasi, lumalabas na lang na parang pinipilit niya yung sarili niya sa isang tao na hindi naman din talaga siya gusto. Sabay-sabay ulit. Isa pa. Ikaw ba gugustuhin mo, Sayed? Na yung gusto mong i-offer sa isang tao ay hindi na re-reciprocate equally pabalik sa'yo? Ay, hindi po. Di ba? Ikaw ba, willing ka na i-sacrifice yung pinagsamahan nyo, yung friendship nyo, simula pa 2012, para lang sa nararamdaman ng anes mo? Ay, hindi rin po. Tama. Kasi siya po yung parang isa sa mga pinanghuhugutan ko ng lakas. So, natatakot ako na baka yung source of happiness ko, source of energy ko, mawala na rin sa akin. Yun naman pala eh. So ikaw, sige, pabibiliin kita ngayon, Sayed. Anong gusto mo? Kung kaharap mo siya ngayon, pabibiliin ka niya. Best friend, okay kayo? O more than friends pero hindi kayo okay? Medyo conflicting po kasi. Sumagot ka, isa lang. I'll go with the first po. Ano yung first? Sagutin mo diretso, ano? Yung mag-best friend pero walang issue. Ayun naman ba? Walang conflict. Di ba? Yun, nasa iyo na din naman ang sagot Sayed eh. Kasi sa mga bagay-bagay na gusto natin, hindi lahat po pwede natin makuha lahat. Di ba? Ganun talaga, may kinakailangan lang tayong i-sacrifice eh. Tsaka sa pagmamahal, napakahirap, Sayed, na ipipilit natin ang isang bagay na hindi naman talaga po pwede. Di ba? Yung pilit kasi, doon nagsisimula yung conflict. Baka nagkakaroon lang din kasi kayo, lalo ka sa part mo na parang yung tinatawag na infatuation eh. Baka masyado ka lang na-overwhelm sa mga pinapakita niya sa'yo. Di ba na may misinterpret mo na eh. Ultimo yung paghawi niya ng buhok mo. Yung pagsara niya ng butones ng polo mo. Yung pagtapik niya sa balikat mo. May meaning sa'yo lahat yun eh. Pero sa kanya wala. Ang mahirap nun, ikaw lang din ang nahihirapan. Tsaka pinakamaganda, Sayed, mas maganda, kung gusto mo magmahal ng iba, dapat mahalin mo muna ang sarili mo. Boom! Diba? Sabi mo nga, boom! Boom! Ayun, uto-uto. Dito, seryoso. Bago ka magmahal ng iba, dapat mahalin mo muna sarili mo. Kasi parang ang dating nito, willing kang umabot sa point ng buhay mo na okay ka nang maging tanga. Basta mahalin ka lang. Tama ba, Sayed? Ay, hindi naman po sa ganon. Ay, hindi. Hindi ko naman po yung pinangarap na umabot sa ganon po. Ano po naman po yung limitations ko is just that napaka-conflict lang po nung feelings ko lately. Gusto ko lang malaman, ano ba yung tamang desisyon na tamang gawin ko. Siguro para sa akin, hindi ako... Siguro para sa akin, Sayed, ano ka muna? Distansya ka na muna. Distansya ka muna. Kasi hanggat nakikita mo siya, lalo ka naguguluhan eh. Di ba? Mas lalo ka naguguluhan. Every time may pinapakita siya sa'yo na nagugustuhan mo din, nasasatisfy ka, mas lalo ka nagiging asado. Wow. Tamo. Di ba? Yun ang mahirap doon. Ikaw din ang olat sa bandang uli.
Mas maganda. Yun po yung mahirap kasi, sir, eh. O, tama, di ba? Tama ako. Di dumistansya ka na lang muna. Ngayon, sa pagdistansya mo, mag-isip-isip ka. Tama pa ba itong nararamdaman ko? Beneficial pa ba ito para sa kanya tsaka sa akin? Baka kasi wala kang ibang nakikita. All the time, siya lang ang nakikita mo. Siya lang yung available para sa convenience ng nararamdaman mo, di ba? O convenience ng nararamdaman mo. English kasi. Try mo muna, di ba? Assess mo muna yung sarili mo. Hanggang saan ako po pwedeng magsakripisyo, hanggang saan ako po pwedeng magtiyaga at maghintay. Pag lumalagpas ka na dun sa linya, medyo delikado na yan para sa'yo, Said. Lalaki ka. Dapat ikaw yung mas malawak ang pag-iisip, mas malawak ang pangunawa. Hindi pa pwedeng yung, kasi siya yun nandyan eh. Ay, kababata ako siya eh. Tsaka ang hirap no, di ba? Masisira yung pinagsamahan nyo from 2012 para lang mapagbigyan yung gusto mo na more than friends sa inyong dalawa. Ano, tulog ka na? Gising pa po. Gising ako. Ngayon, Sayed. Sige, halimbawa. Kunyari, nasa harap mo si girl. Bibigyan kita ng pagkakataon. Baka nakikinig ngayon yun. Tao sa puso gusto kong marinig at ng mga ka-vibes natin. Sa oras na to, ano ang gusto mong sabihin sa babaeng ito? Hindi ko nababanggitin yung pangalan mo, pero I'll just say some things na gustong kong sabihin. Alam mo, simula pa nung 2012 until now, tinuring na kitang kaibigan, tinuring na kitang parte ng pamilya namin kasi lagi ka namang nasa bahay. Pag bumibisita ka, kilala ka naman ng parents ko. Nakikikain ba yun? Okay naman sila. Ako gusto ko lang sana mag-thank you sa samahan natin kasi simula ng 2012 until now, hindi mo ako iniwan, nandiyan ka pa rin, kinakausap mo ako kapag may problema ako, kinakausap din kita pag may problema ka. Alam mo naman yung nararamdaman ko sa'yo. For a very long time na nagsabi na ako sa'yo. Ilang beses ko na sinabi sa'yo pero ilang beses mo pa rin akong nireject. Pero okay lang naman kasi alam ko naman kung bakit. Ang akin lang, regardless na magbago yung sitwasyon mo, regardless na may iba ka na rin makitang ibang lalaki, andito pa rin naman ako nakasuporta bilang kaibigan mo, bilang best friend mo. Aray ko. Hindi kasi ako okay naman ako eh. Sabi ko, kung saan ka naman masaya, doon naman ako okay. Yun lang naman yung sa akin. And lagi ko sinasabi sa'yo, mahal na mahal kita as always. Mahal na mahal kita sobra. Malaki ang utang na loob ko din sa'yo. Magmula nung time na nung mga panahong na-hospital ako, ikaw isa ka sa mga unang bumisita sa akin. Kaya isa yung sa mga bagay na may utang na loob ako sa'yo. Kaya ganun ako ka-loyal sa'yo bilang kaibigan. And of course, umabot man sa ganung scenario or hindi, nandito pa rin naman ako. Yun lang. Sabi mo nga, Said, aray ko. Aray ko. Aray ko. Sakit nun. Ang bigat ng bitaw mo, Said. Pero Said, umaasa kami na balang araw, makapanagpo ka rin ng tamang babae para sa'yo. Hindi yung pagmamahal na binibeg, hindi yung pagmamahal na hinihingi, at hindi yung pagmamahal na pinipilit, no? Sana makapanagpo ka ng pagmamahal na organic, yung pareho kayo, yung nagmi-meet kayo halfway. Kasi sa tingin ko mukha ka namang responsableng tao, di ba? Responsableng karelasyon. Salamat Said Sana nakatulong kahit pa paano yung programa natin. Sana hindi niya nasira buhay mo. Opo, thank you po. Thank you po sa tulong ninyo. Babaunin ko po yung payo na yon.
Maraming salamat sa Ed. Sana balang araw kapag tatawag ka ulit, mabalitaan natin na okay ka na. Okay? Opo. Maraming salamat sa Ed mula sa Batangas. Thank you. Salamat sa pagtawag. Thank you po. Thank you. Ay.